Si Lucila Lalu ay ipinanganak noong 1938 sa bayan ng Candaba sa lalawigan ng Pampanga. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya at natutunan ng maaga ang kahalagahan ng pagsisikap. Sa edad na 28, nagpasya siyang lisanin ang kanilang probinsya upang subukan ang kanyang kapalaran sa Maynila kung saan maraming oportunidad noon. Sa simula, nagsimula siya bilang simpleng tagapaghatid ng pagkain at katulong sa isang kainan. Ngunit dahil sa kanyang kasipagan, talino at mabuting pakikitungo sa ibang tao, unti-unti siyang umasenso. Sa loob lamang ng ilang taon, nakapag-ipon siya ng sapat na puhunan at nakapagpatayo ng sariling mga negosyo. Ang una ay ang Pagoda Soda Fountain, isang sikat na kainan at tindahan ng malamig na inumin sa kahabaan ng Rizal Avenue. Kasunod nito ay ang Lucy's House of Beauty, isang beauty parlor na matatagpuan sa Santa Cruz, Maynila sa itaas mismo ng kanyang tindahan. Kilala si Lucila bilang isang babaeng maganda, maayos manamit at may matibay na kalooban. Marami ang humahanga sa kanya dahil sa kanyang tagumpay sa kabila ng pagiging babae sa panahong hindi pa madali para sa mga kababaihan na mamahala ng sariling negosyo. Ngunit sa likod ng kanyang maunlad na buhay, may mga bagay din siyang dinadala, isang komplikadong buhay pag-ibig. Siya ay kinakasama noon ni Anyano de Vera, isang pulis. Ngunit mayroon ding ibang lalaking pumasok sa kanyang buhay, si Florante Relos, isang empleyado sa kanyang kainan, at si Jose Luis Santiano, isang mag-aaral ng medisina at dentista na umuupa ng silid sa itaas ng kanyang parlor. Hindi inaasahang ang mga ugnayang ito ang magiging daan sa kanyang trahedya. Nung gabi ng Mayo 28, 1967, bigla na lamang naglaho si Lucila nang walang paalam. Hindi siya dumating sa kanyang tindahan kinabukasan at walang nakakaalam kung saan siya napunta. Nag-alala ang kanyang mga manggagawa at kaibigan, ngunit hindi nila inaasahan ang matutuklasan sa mga sumunod na araw. Kinabukasan noong Mayo 29, isang basurero na naglilinis sa gilid ng kalsada sa Malabon Street, Santa Cruz, ang nakakita ng isang malaking balot na nakatali ng mahigpit. Mabigat ito at nakabalot sa ilang patong ng lumang dyaryo. Nang buksan niya ito upang tingnan kung may mapapakinabangan, halos matumba siya sa takot at pagkasuklam. Sa loob ay ang magkabilang binti ng isang tao na hiniwa ng pantay at malinis sa ilang bahagi. Ang mga bahaging ito ay malamig pa sa pandama, na tila inimbak muna sa loob ng malalamig na imbakan o yelong kabinet bago itapon. Ang dyaryong pambalot ay may petsa pa noong ika-14 ng Mayo, 2 linggo bago ang pangyayari. Lumipas ang 2 araw noong Mayo 31. Isa pang nakagigimbal ang natuklasan. Sa tabi ng ilog malapit sa tulay ng Guadalupe sa kahabaan ng EDSA, natagpuan naman ang ibang parte ng katawan. Ito ay ang dibdib at magkabilang braso, na nakabalot din sa parehong uri ng dyaryo at nakatali sa parehong paraan. Ngunit may isang mahalagang bahagi na wala, ang ulo at ang leeg na parte, na mapahanggang ngayon, hindi pa rin nahahanap. Agad na inimbestigahan ng mga otoridad ang kaso, sa pamamagitan ng mga tanda sa katawan, mga daliri at mga record na naiwan niya. Nakumpirma ng mga eksperto na ang mga labi ay walang iba kundi kay Lucila Lalu. Namangha ang mga investigador sa paraan ng paghihiwa. Ito ay malinis, maayos, at tila ginawa ng taong may sapat na kaalaman sa anatomya ng tao o sa pagtatabas ng karne. Dahil dito, agad na napasama sa mga pinaghihinalaan si Jose Luis Santiano, ang dentista at nangungupahan sa kanyang bahay. Sinuri rin si Anyano de Vera at Florante Relos, ngunit walang matibay na ebidensyang nakalap upang mapatunayang sila ang may sala. Sa kabila ng matagalang pagsisiyasat at paglilitis, ang kaso ay nanatiling hindi nalutas. Walang sinumang nahatulan sa pagpatay kay Lucila. Ang kanyang mga labi ay inilibing ng hindi buo, at ang kanyang ulo ay nanatiling nawawala. Hindi nananahimik ang kanyang kaluluwa ayon sa paniniwala ng marami. Sa paglipas ng panahon, ang tunay na pangyayari ay unti-unting nahalo sa mga kwentong bayan at alamat. Ang trahedyang dinanas ni Lucila, ang naging pinagmulan ng tinatawag na Chop Chop Lady. Sinasabi ng mga matatanda at mga nakaririnig ng kwento na dahil hindi siya nabigyan ng maayos at buong paglilibing, ang kanyang espiritu ay gumagala pa rin hanggang ngayon. Madalas siyang inilalarawan bilang isang babaeng maputla ang balat, nakasuot ng mahabang damit at madalas makita sa gabi na pumapara ng mga jeep, bus
o taxi sa kahabaan ng Rizal Avenue, EDSA, at malapit sa tulay ng Guadalupe. Kapag tinatanong kung saan siya pupunta, tumutugon siya ng mahina at may halong lungkot. Ngunit sa sandaling lumingon ang driver o pagdating sa sinasabi niyang patutunguhan, bigla na lamang siyang maglalaho na nag-iiwan ng mabahong amoy na parang nabubulok na laman o mansang dugo sa upuan ng sasakyan. Sinasabing hinahanap niya ang kanyang ulo at ang kapayapaang hindi niya natamo sa kanyang maagang pagpanaw.